Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, ilang tulog bago ang balik eskwela sa Lunes, dagsa na ang mga mamimili ng school supplies sa Katarman sa Northern Samar. Kumusta na nga ba ang presyuhan ngayon sa presyuhan ng mga school supplies? Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Dagsa na sa mga mamimili ng school supplies sa mga tindahan ng Katarman paghahanda para sa nalalapit na pasukan. Walang ipinatupad na diskwento caravan sale ang DTI sa presyo ng mga bilihin sa nasabing mga school supplies, ngunit ayon sa nasabing opisina, sa kanilang monitoring ay walang namumonitor na pagtaas ng presyo at pasok sa suggested retail price. Walang kinumpirma ang DTI ng pagkukulang ng supply sa kabila ng sitwasyon ng San Juanico Bridge at marami ang tindahan na pagpipilian. Inaasahan naman nilang araw bagang pasukan ay mas dadami pa ang pagdagsa ng mga mamimili na hahabol sa pagbili ng nasabing mga school supplies. Mula sa MBC Network News, Arts 34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Inihanda na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 11 ang mga hakbang upang tugunan ang inaasahang pagdami ng mga pasahero sa muling pagbubukas ng klase. Ayon kay LTFRB 11 Regional Director Nonito Llanos, nagipag-unayan na ang kanilang tanggapan sa lokal na pamahalaan ng Davao at sa baga-kumpanya ng bus upang matiyaka ang sapat na bilang na masasakyan para sa baga-pasahero. Dagdag pa ni Llanos, bahagi ng kanilang preparasyon ang papapalabas ng mga bus sa ilalim ng Peak Hours Augmentation Bus Service o PHABS upang masakyan agad ng mga estudyante at ibang pasaherong uuwi o papasok sa paralan at trabaho. Paliwanag ni Llanos, ang bilang ng mga bus na ilalabas ay nakadepende sa assessment ng City Traffic and Transport Management Office o CTTMO base sa aktual na pangailangan ng mga pasahero. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinasalamatan ni FRO1 General Director Police Brigadier General Lo Evangelista ang mga mangingisdang taga-Pangasinan at Ilocos Sur sa pagiging mapagbantay at sa mabilisang pagka-recover ng mga naglutangang sako-sakong shabu na umabot na ang timbang sa 1,038 kilos na may halagang 7,058,400,000 pesos sa karagatan sa Western Pangasinan at sa Ilocos Sur. Nagad ay kinuha ng nasa 56 ng mga mangingisda at nakipag-ugnayan sa kanilang mga barangay official na mabilis na na-turn over sa mga otoridad. Nakasaad sa FB post ng FRO1 na sinabi ni General Evangelista na ang pagka-recover ng mga kontrabando ay patunay sa maganda at matibay na ugnayan ng kapulisan at mamamayan. Nagpapatuloy pang retrieval operation na ginagawa ng PDEA Regional Office 1, Philippine Coast Guard District Northwestern Luzon, Philippine Navy Northern Luzon Naval Command at National Bureau of Investigation Region 1. Ito si Freddy Pahado Aris 38 nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.